Nagbabala ang Land Transportation Office laban sa mga blankong rehistro ng sasakyan na ibinebenta sa social media. Ayon po sa LTO, peke ang mga ito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ipinaabot kamakailan ng isang concerned citizen sa law enforcement unit ng LTO ang isang Facebook account na ito. Nagbebenta raw kasi ito ng mga original daw na blankong certificate of registration at official receipt mula sa LTO. Tinutuntun na ng LTO ang nag-post pero ngayon pa lang, nakakasiguro raw sila na peke at hindi galing sa LTO ang mga OR at CR. The ORCR are accountable forms. This will not just, they're not being left lying around. So, being a controlled form, naka-ano po lahat yan. May mga check and balances po na internal sa LTO. We can assure po na madali po naming matrace kung talagang may report na nawala. Konting zoom pa lang sa Facebook post, makikita na raw agad na peke ito. Ang nakasulat kasi na Assistant Secretary sa ibinebentang forms ay si Benjamin Calima na noong taong 2001 pa wala sa LTO. I-counter mo lang dun sa website ng LTO. Sino bang ASEC ng LTO? Sino bang signatory na ano? So immediately you can discern kung tama ba na sabihin natin na original ito. Tulad ng mga perang iniimprenta ng Bangko Sentral, tadtad din daw ng security feature ang mga papel na ginagamit sa rehistro ng mga sasakyan. Ang mga numero halimbawa, hindi lamang random na numero, kundi may code na agad makikita ng isang LTO enforcer. Kakaibang papel din ang ginamit na mahirap makopya. May ilan pa raw marking sa mga rehistro na makikita gamit ang ultraviolet light. Kung gusto makasiguro, bukas daw ang LTO sa mga nais magpa-verify kung original o hindi ang mga papeles. Ang Automobile Association of the Philippines nababahala na posibleng may kumagat sa mga ganitong ibinebenta, lalo't nauuso mga car rental scam at magyang carnapping. Yung mga carnap vehicles, no, na may issuehan ng mga fake na registration certificates, tapos yung may-ari na bibili, hindi siya nag-due diligence, nagbibili niya on the basis na tingin niya genuine yung registration certificate, only to find out later, pag pumunta siya sa opisina ng LTO, fake pala yun. Payo ng LTO at maging ng AAP, maging mapanuri at huwag magpaloko dahil ang peking rehistro, walang idudulot, kundi sakit ng ulo. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.